to do with my feelings, Tita L. Sabi, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Robert. I am 19 years old. Tita, bakit ganito ang nararamdaman ko? Dati hindi naman. Nahihiya pa naman akong i-open up pero sige na nga lang po. Secret lang naman ang pangalan ko, alias-aliasan lang. Habang kami po ay nagbibinata ng kababata ko, mas paganda ng paganda ang hubog ng kanyang katawan kesa sa akin at mas pumopogi po siya. Nitong bagong taon lang, hindi po ako masaya sa balita niya sa akin. Kahit na laseng po ako, ramdam ko po ang kilig niya. Dahil finally ay magkaka-girlfriend na raw po siya. Dati, nagpapaunahan pa kami kung sinong unang magkaka-girlfriend sa aming dalawa. Pero ngayon na nauna po siya, parang bang hindi ako masaya para sa kanya. Hindi ko alam, Tita El. Identity crisis po ba to? Belated Happy New Year po sa inyo, Robert. Okay, Robert. Hindi ko alam kung may identity crisis ka or yung sexual preference mo ay nag-iiba. Pero maaari din naman na naiinggit ka dahil nauuna or mauunang magka-jowa yung iyong kaibigan or barkada na lalaki o yung best friend mo na lalaki. Baka naman ganun lang din. Kung naging magjowa na sila at ikaw ay nagseselos dito sa Girl Lalo nang talagang dapat ikaw ang maging jowa ng best friend mong lalaki, ayun, confirmed na yun. Pero kung ikaw medyo hindi lang masaya sa balita dahil mauuna siyang magka-girlfriend, sa tingin ko may mga iba pang hints or factors para malaman natin kung nagkakaroon ka ba ng identity crisis. Kasi yun ang tinatanong mo. Pero himay-himayin natin yan. Bukod dito sa best friend mong lalaki na napapansin mong gumaganda ang katawan. Is that typical for other guys to notice that, hey bro, you're nag-gym ka ba? Ang ganda ng katawan mo ngayon. Is that typical? Is that normal? Kayo, tinatanong ko guys. Normal ba yun? Kasi ang usual dalala nun is yung kung sino yung may katawan na bumibuild up ng muscles, oy, napapansin niyo na bang maganda yung biceps ko? 'Di ba? Yung ganon, 'di ba? Yun yung typical start ng conversation, hindi yung, "Hey bro, ganda na ng ano mo biceps mo ngayon. Anong ginagawa mo?" Parang 'di ba? Parang unusual 'yon. Pagka ganon, medyo may konting red flag na 'yan, ha? Robert, baka naman Julia Roberts, ikaw. Hindi Robert. Oo, baka gusto mo maging si Julia Roberts. Pero yun, that's a red flag. Pangalawa, kapag hindi lang yung guy best friend mo ang naa-attract ka physically, kundi pati sa ibang guys na may distinct features na suits your fancy or, well, that's an indication na baka nga nagkakaroon ka ng identity crisis because if you identify yourself as a guy before at nagkakaroon ka ng ganitong klaseng pakiramdam, hindi ba? Parang baka kailangan sino kakausapin? Kanino siya magko-confide nga pala? Yung mga bakla dyan, tinatanong ko, paano ba? Marami naman actually mga groups, 'di ba? Like on social media and minsan sa colleges, merong mga may mga groups even on threads na maaari mong salihan, also probably on Reddit, 'di ba? Na you join their chat group para mas ma-identify mo yung sarili mo kung ano ka ba talaga. Ang importante doon ay hindi ka nag-iisa sa journey na 'yan if ever na ikaw nga ay alam mo na, hindi pala straight, hindi ba? Wala namang judgment to kung ganyan ka, may magagawa ba tayo? Hindi ba? As long as hindi ka nakakasakit ng kapwa mo, wala kang inaapakan, go! 'Di ba? Wala hindi na talaga lalaki at babae lang ngayon. We have to accept that. 'Di ba? So Robert, kung ikaw ay in the future magiging Julia Roberts, I fully support you. Okay, good luck. Next, sabi ni Marites, nako, chismosa kaya ito. Dear Tita L, paano ko ba matutupad ang New Year's resolution ko? Bago po mag-2023, gusto ko maging financially stable. Nakaipon naman ako ng malaki pero ayun, napunta po sa maling investment dahil ako po ay na-scam.
Bago naman po mag-2024, gusto ko namang hindi na maging marupok sa pag-ibig. Sinubukan ko naman pero ayun, nakipagbalikan sa ex hanggang sa nabuntis at iniwan pa rin. Kaya ngayon ako po ay single mom. Bago naman po mag-2025, feel ko nang magbalik alindog lalo na tumaba talaga ako after kong manganak. Pero dahil stressed ako sa work at sa pagpapalaki ng bata, nauwi naman po ako sa stress eating. So what to do, Tita L, feeling helpless, Marites. Okay, ang tanong niya is paano niya matutupad ang New Year's resolution niya. So naglatag siya ng 2023, 2024, and 2025. Wala siyang nilatag for 2026, Marites. Yan ang gawin mong New Year's resolution para matupad na. Tutuparin ko lahat ng backlog kong New Year's resolution. Hindi ba? Oh. So, kung nagawa mo na maging financially stable pero na-scam ka, bakit hindi natin yan magagawa ulit? 'Di ba? Willpower lang yan. Kaya mo yan. Yung gusto mo nang hindi maging marupok, gawin mong catapult. Wow, catapult! Stepping stone. Ayan. Gawin mong stepping stone yung experience mo na binalikan ka nga ni ex pero binuntis ka lang, iniwanan ka ng magandang anak at ikaw ay naging single mom, gawin mo yon, yung experience na yon, kunin mo para mas mapaigi ka, para sa susunod hindi ka na madadapa. O, hindi ba? Doable pa rin yon. At yung pagbabalik alindog, huwag ka na mag-stress eating. Kapag ka feel mong mag-stress eating, ano bang magandang suggestion? Uminom ka ng tubig. Gaganda pa ang balat mo, promise. Kasi mahahydrate ka. Oh, ganon. O kaya, instead of stress eating, kung ikaw ay stressed sa trabaho, mas maganda siguro mag-pacing ka, mag-walk ka, walking sa opisina. Alam mo yung para sa mga lumang pelikula na back and forth sila sa camera. Yun, maganon ka o at least kahit paano hindi ka kumakain. Hindi yung hindi ang anong tawag dito? Hindi ang bunganga or yung jaws mo ang na-exercise, kundi ang mga tuhod mo, di papayat ka pa. O hindi ba? Or after work, baka pwedeng mag-jogging ka, baka merong fitness group yung inyong company. Dito sa TV5 may ganun kami, may jogging club kami. O, 'di ba? So after work nagjo-jogging sila dito sa paligid ng ng opisina. Baka merong ganyan sa office niyo. Diskubrihin mo, Mars, para naman bumalik na rin ang iyong alindog. Everything is doable. Alam niyo, ang kalaban lang natin, ito yung ating utak at saka yung tamaditis. Kapag tinamad na, naku, wala na yan. Diba? Pagkatapos pagpalapad naman ng palapad, ang sama ng loob, nagigilty. O tapos hindi kakain. O, mali yun. Lahat ng bagay in moderation, huwag nyo kasing bibiglain. Diba? O, pag masikip, huwag nyo ipilit, abay baka mapunit. Diba? Pag masikip yung pants, pinilit nyo, punit yun. Diba? So, wag ganon ha. Always in moderation, Marites. Okay? Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. Like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast. Dito tayo sa